Matapos ang mahigit isang buwang tigil putukan, muling sumiklab ang karahasan sa pagitan ng Iran at Israel. Nagsimula ang bagong tensyon matapos ang pag-atake ng Israel sa mga target na konektado sa Hezbollah sa Lebanon. Kinagalit ito ng Iran kaya naglunsad ito ng mga missile attack laban sa Israel. Hindi naman umatras ang Israel. Gumanti ito sa pamamagitan ng mga airstrike laban sa mga target sa loob ng Iran, kabilang ang isang petrochemical plant at iba pang mga military targets. Pero dito nagiging kakaiba ang kwento. Dahil imbis na todo suporta ang Amerika sa ginawang pag-atake ng Israel sa Iran, mismong si Trump pa ang pumigil kay Netanyahu. Ayon sa mga ulat, tinawagan ni Trump si Netanyahu at sinabihang wag nang uulitin ang pag-atake sa Iran. Ang mas mabigat pa rito, binalaan niya si Netanyahu na kung itutuloy ng Israel ang pag-atake laban sa Iran, baka maiwan ng Israel na lumalaban ng mag-isa. Kaya ang tanong, hindi na ba magkaalyado ang Amerika at Israel sa gera laban sa Iran? Bakit ngayon ang Amerika mismo ang pumipigil sa Israel na tirahin ang Iran? May nagbago ba sa relasyon ng Amerika at Israel o may mas malalim na dahilan? Yun ang pag-uusapan natin sa video na ito. Sa kasalukuyan, may nangyayaring negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng Amerika at Iran. Pero ang kapansin-pansin, mula pa sa umpisa ng usapan, hindi na direktang kasali ang Israel at dito nagsisimula ang problema. Ayon sa mga ulat, ayaw ng Israel na magkaroon ng isang kasunduan kung saan mapipilitan itong itigil o limitahan ng mga operasyon nito laban sa Hezbollah. Para sa Israel, hindi lang Iran ang problema. Malaking banta ang Iran pero malayo ang Iran. Ang Hezbollah nasa Lebanon lang, sa mismong hilagang hangganan ng Israel. Ibig sabihin, mas madali nitong maaabot ang mga komunidad, lungsod at military targets sa loob ng Israel. Pero ano ba ang Hezbollah? Ang Hezbollah ay isang kilusang pampolitika at armadong grupo sa Lebanon na matagal nang sinusuportahan ng Iran. Madalas itong ilarawan ng mga eksperto bilang isa sa pinakamalakas na non-state armed group sa mundo. Ibig sabihin, hindi ito opisyal na hukbo ng isang bansa, pero meron itong sariling mga sundalo, armas, rocket, missile, drone at political influence sa loob ng Lebanon. Noong 2021, sinabi ng dating pinuno ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah na umaabot daw sa 100,000 ang armadong sundalo ng grupo. Pero dahil galing ito mismo sa Hezbollah, hindi ito madaling paniwalaan. Mas mababa ang estimate ng ibang mga eksperto tulad ng CSIS na nagsasabing may humigit kumulang 30,000 na aktibong sundalo at hanggang 20,000 na reservist ang Hezbollah. Pero kahit ang mas mababang estimate ang gamitin natin, malinaw na hindi pa rin ito isang maliit na grupo. Hindi pa kasama dyan ang mga sandata na meron sila na pwede nilang gamitin laban sa Israel. Kaya naman para sa Israel, ang Hezbollah ay hindi maliit na issue o simpleng problema lang. Ito ay direktang banta na nasa hilagang bahagi lang ng Israel. At mas mahirap pa itong harapin dahil hindi ito katulad ng regular na militar ng isang bansa. Para malinaw, ang Lebanon at Hezbollah ay hindi isa. May sariling gobyerno ang Lebanon, may opisyal na Lebanese army at meron ding mga ordinaryong mamamayan ng Lebanon na hindi kasali sa Hezbollah. Sa kabilang banda, ang Hezbollah ay may sariling pamunuan, sariling sundalo, sariling mga estruktura at sariling mga desisyon ukol sa digmaan at kapayapaan. Kaya kahit nasa loob ito ng Lebanon, hindi nito ibig sabihin na kontrolado ito ng gobyerno ng Lebanon. Dito lalong nagiging komplikado ang problema dahil ang Hezbollah ay hindi lang isang armadong grupo. May mga taga-suporta ito na ordinaryong mamamayan, may presensya ito sa mismong gobyerno ng bansa at may mga kaalyado ito sa labas ng Lebanon. Kaya kapag sinabi ng Israel na gusto nitong pigilan o pahinain ng Hezbollah, hindi ito isang simpleng operasyon laban sa isang kampo o isang malinaw na base. Maaring mapastang ang ilang commander, maaring masira ang ilang armas at maaring tamaan ang ilang pasilidad. Pero hanggat may mga taga-suporta, armas, political presence at koneksyon sa Iran ng Hezbollah, mahirap itong burahin ng buo. At ito ang kinatatakutan ng Israel. Kung magkakaroon ng kasunduan ng Amerika at Iran na hindi malinaw ang usapin tungkol sa Hezbollah, maaring huminto ang mas malaking giyera pero may iwan pa rin sa hilaga ng Israel ang pinakamalapit at pinakadirektang banta sa kanilang seguridad. Para naman sa Iran, mahirap tanggapin ang isang kasunduang pangkapayapaan kung hindi kasama ang pagtigil ng mga pag-atake laban sa Hezbollah. Dahil kung para sa Israel, ang Hezbollah ay isang malaking banta, para sa Iran, ang Hezbollah ay isa sa mga pinakamahalaga nitong kakampi sa buong Middle East. Para maintindihan natin kung bakit, kailangan nating balikan ang pinagmulan ng Hezbollah.
Noong 1982, nilusob ng Israel ang Lebanon upang habulin ang Palestine Liberation Organization o PLO na may malakas noon na presensya sa Southern Lebanon. Pero hindi doon nagtapos ang operasyon ng Israel. Umabot ang Israeli forces hanggang sa Beirut at sinubukan ng Israel na baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa Lebanon sa pamamagitan ng pagsuporta sa isang kaalyadong pamunuan. Para sa maraming Lebanese, lalo na sa mga Shia community sa Lebanon, nagdulot ito ng matinding galit at takot dahil marami sa kanila ang nadamay sa paglusob ng Israel. Mula sa mga komunidad na ito, unti-unting lumitaw ang grupong kilala na natin ngayon bilang Hezbollah. At dito naging mahalaga ang papel ng Iran. Pagkatapos ng Islamic Revolution sa Iran noong 1979, gusto ng bagong pamahalaan na palawakin ang impluwensya nito sa Middle East at nakita nito sa Lebanon ang pagkakataong magkaroon ng malapit na kaalyado sa mismong hangganan ng Israel. Kaya, nagbigay ang Iran ng suporta, training, armas at tulong sa pamamagitan ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC upang palakasin ang mga grupong kalaunan ay magiging bahagi ng Hezbollah. Mula noon, lumalim ang ugnayan ng Iran at Hezbollah. Para sa Iran, ang Hezbollah ay hindi lang basta kakampi. Ito ay isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng tinatawag nilang Axis of Resistance, ang network ng mga grupong sinusuportahan ng Iran para labanan ng Israel, Amerika at ang kanilang mga kaalyado sa Middle East. Sa madaling salita, ang Hezbollah ang isa sa pinakamalalakas na paraan ng Iran para magkaroon ng panlaban sa Israel kahit hindi ito direktang umatake. Kaya kung hahayaan ng Iran na durugin ng Israel ang Hezbollah, hindi lang ito simpleng pagkatalo ng isang kakampi. Mawawala din dito ang isa sa mga pinakamalakas nitong sandata sa rehiyon. Ito ang dahilan kung bakit hindi basta-basta pwedeng pabayaan ng Iran ang Hezbollah. Kung ang pakikipagkasundo ng Iran sa Amerika ay magpapahinto sa pag-atake ng Amerika laban sa Iran, pero papayagan naman ng Israel na ipagpatuloy ang malawakang operasyon laban sa Hezbollah, para sa Iran, hindi ito tunay na kapayapaan. Dito lalong lumalalim ang problema. Gusto ng Amerika ng isang kasunduan para mapahinto agad ang gyera. Gusto naman ng Israel na mawasak muna ang kakayahan ng Hezbollah na maging banta sa hilaga ng Israel bago magkaroon ng kasunduan. Pero ayaw ng Iran na isakripisyo ang pinakamahalaga nitong kaalyado kapalit ng kapayapaan. Dito natin malinaw na makikita kung bakit may tensyon sa pagitan ng Amerika at Israel. Para sa Israel, tila nagmamadali ang Amerika na tapusin ang giyera nang hindi binibigyan ng sapat na konsiderasyon ang seguridad ng Israel. Ang kinakabahala ng Israel ay baka magkaroon lang ng panandaliang kapayapaan pero hindi tunay na solusyon sa kanilang problema sa seguridad. Baka pagkatapos ng mga labanan sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran, manatili pa rin ang banta ng Hezbollah sa Lebanon. Baka gamitin lang ng Iran at Hezbollah ang tigil putukan para magpahinga, mag-reorganize, kumuha ng mga bagong armas at muling magpalakas. Tapos, kapag nakabawi na sila, babalik na naman ang parehong problema sa hilagang Israel. Para sa Israel, malaki na ang sinugal nito sa giyera pagdating sa mga sundalo, pondo at armas. Hindi pwedeng mabaliwala ang lahat ng yon para lang sa isang panandaliang kapayapaan. Para mismo kay Netanyahu, posibleng nakatali sa magiging resulta ng giyera ang kanyang reputasyon, pamumuno at kapangyarihan. Kaya mahirap para sa kanya na pumayag sa isang kasunduang magmumukhang pansamantalang pahinga lang para sa Iran at Hezbollah. Kung pagkatapos ng lahat ng ito ay mananatili pa rin ang Hezbollah bilang malaking banta sa hilagang Israel, pwedeng magtanong ang mga Israeli kung ano ang napala nila sa giyera. Para naman sa Amerika, malaki na rin ang naging kabayaran ng giyera laban sa Iran. Malaking halaga na ang nagastos nito sa mga armas, operasyon, depensa ng mga base militar at pagprotekta sa mga interes ng Amerika sa Middle East. Kahit ang Amerika ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, hindi ibig sabihin nito na walang hanggan ang kaya nitong gastusin. Habang tumatagal ang giyera, lumalaki rin ang epekto nito sa pandaigdigang ekonomiya. Nagiging mas mahirap ang daloy ng langis mula sa Middle East na nagreresulta naman sa pagtaas ng presyo ng langis at enerhiya. Kapag tumataas ang presyo ng langis at enerhiya, hindi lang naman ng mga sundalo at politiko ang nakakaramdam nito. Kung tutuusin, mas nararamdaman pa ito ng mga ordinaryong mamamayan. Para kay Trump, delikado ito. Kung patuloy na tataas ang mga gastusin, presyo ng gasolina at ang panganib ng mas malaking giyera, pwedeng siya mismo ang sisihin ng mga mamamayang Amerikano. Kaya, kailangan niyang maipakita na kaya niyang tapusin ang giyera sa lalong madaling panahon.
Kailangan niyang maipakita na kaya niyang makakuha ng maayos na kasunduan at syempre, kailangan din niyang pigilan ng anumang galaw na pwedeng sumira sa mga negosasyon. Dito nagbabanggaan ng interes ng dalawang leader. Para kay Netanyahu, delikado ang kapayapaan kung hindi maalis ang banta ng Hezbollah. Para naman kay Trump, delikado ang gerang patuloy na lumalaki, patuloy na ginagastosan at patuloy na nagbibigay ng pressure sa ekonomiya ng Amerika. Dito natin makikita ang totoong dahilan kung bakit pinipigilan ni Trump si Netanyahu. Hindi ito dahil tapos na ang alyansa ng Amerika at Israel at hindi rin dahil biglang kumampi ang Amerika sa Iran. Ang nangyari, pareho sila noon ng dahilan para simulan ng giyera, pero magkaiba ang gusto nilang maging ending nito. At ngayon lang nila ito nakikita. Kaya hindi lang ito simpleng tanong kung magkaalyado pa ba ang Amerika at Israel. Ang mas mahalagang tanong, kapag magkaiba ang gustong mangyari ng dalawang magkaalyadong ito, sino sa kanila ang dapat masunod?